Magandang araw mga banateros. At ito na nga, pag-usapan natin ang mga maiinit na balita sa ating lipunan. Nako ho, matindi ho yung mga nangyayari dahil may mga pasabog at may mga sumabog. Nako, bakit sumabog? Hindi naman sumabog, Banatbay. Nasunog lang. Ikaw naman, Banatbay. Hindi kasi may pasabog ang ICI na kesyo ila-livestream na daw nila after anak ng wedding. Pagkatapos matapos ni Romualdez, ila-livestream nyo na, mga animal! Naku po, wala talaga kayong kwenta. Bago! Ayun ba? Ay, sus! Ay, sus! Nakakairita, no? Pagkatapos mag-appear ni Romualdez, ngayon nyo lang napag-desisyon na ila-livestream. Sabi nga, aanuhin mo pa ang manok kung patay na ang buhaya. Hindi, walang gano'n, anuhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Yun ang sabi, di ba? Yun yung kasabihan. May sarili tayong version. Aanuhin mo yung manok, kasi manok pinakakain sa buhaya, di ba? Aanuhin mo yung manok kung patay na yung buhaya. Kayo naman, pinag-uuto nyo yung mga Pilipino, buti na lang may social media. Hindi kasi mamaya papaliwanag natin na unya, relax lang. Masyado ka mainit, Banatbay. Sisimula pala, nag-iinit na ulo mo. Kasi nakakainit ng ulo yun. Nung pagkagising ko, di sarap-sarap ng sleep ko. Talagang, sarap. Matangin na pagbasa ko. Ila-livestream na. Para ka tayong ginago eh. Alam mo kung bakit tayo parang ginago? Paliwanag ko sa inyo ha. Mas okay na sana kung binanindigan nyo eh. Okay na sana kung pinanindigan nyo na ayaw namin mapunta to sa politika, ayaw namin to, kaya pa-private na lang namin itong usapin na ito. Okay na eh. Di ba? Parang, sige na nga, wala tayong magawa. Ganyan talaga buhay eh. Ang ginawa ninyo, ay, hinayaan nyo muna na matanong yung mga matanong, tapos tsaka nyo ipapa-livestream. Ano pa ila-livestream nyo dyan? Naimbitahan nyo na yung mga dapat imbitahan. Hindi. Kayo, sige, tanongin ko kayo. Ano pa ila-livestream nila dyan? Papapuntahin nyo ba uli si Romualdez dyan? Hindi nyo nga mapatawag si Saldicon. Tagal nyong pa-cancel yung passport. Ang ulo mo, paano't ba? Kasi nga kakabuisit eh. Para bagang niloloko talaga tayo eh. Napaka-perfect nun eh. Aanuin mo pa yung damo kung wala na si si Marcos tuloy si... Sorry. Then nakita ko kasi yung picture ni Marcos dito. Aanuin mo pa yung damo kung wala na ang kabayo. Gago! Ay sus, Banatbay. Ikaw talaga, bumanat ka na naman. Hindi kasi nakakabuisit eh. Hindi ko ba kayo nabibuisit? Ilagay nyo nga dyan sa comment section kung ako lang ang nabuisit. Nabuisit ako eh. Diba, para mas okay na, panindigan na nga yan. Ganyan na talaga, wala tayong magawa eh. Talagang para hindi mamulitika, wala sa politika, ganun eh. Kaya lang mas lalo tayo niloko eh. Imbitahan natin si Romualdez 2 beses. Pagkatapos yan, tsaka natin announce na pwede ng live stream. Sabi nga Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Buti na lang maraming kamahal-mahal sa Pilipinas. I mean lugar, kayo naman. Madami tayong mga magagandang lugar na pwedeng puntahan, di ba? Anyway, ito, pag-usapan na natin yan. Ila-livestream daw. Ano mga ba sasabi nyo, mga banateros? Comment nga kayo habang pinapanood natin to. Pasok. Justice Andres Reyes, you have the floor, sir. Yes, I'd like to thank Senator Pangilinan, Animo, and Senate President Vicente Soto for this invitation. We thank you because... Paano kaya sila ng sponsor ni Marcoleta? Peace! Hindi, tinatanong ko lang naman. Hindi kasi gusto ko na rin pa-sponsor. Kasi alam mo, nakakainggit yung mga Koreano eh. Di ba? Yung mga buhok ng Koreano. Parang gusto ko na rin ng kakatulad ng ganun eh. Tapos magpatangos ako ng ilong, ano? Tapos, gaganong-ganon. Saka sila nagpa-sponsor. Our laws, our creation needs more powers, more refinement. Again, I will just echo what you have said earlier, that this thing is outrageous.
and makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos? How come? Sabi nga. Is our inspiration to work hard. We are only 39 days old. ICI is only 39 days old. For the last 21 days, we only had 3 lawyers. And now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Nako, next. And thank you po. May repeat pa siya. Parang, alam mo, nung pinapanood ko nung binabasa ko yung mga reaksyon ng mga tao sa social media, lalong nainis na totoo, lalong nainis nung napakinggan nung itong sinasabi na kesyo live stream ang ICI. Maraming nainis lalo na bullshit kasi parang it's too late, sabi nga, it's too late baby, it's not too late. Di ba? Thank you, Justice Reyes, and that is welcome news. That the ICI will do live streaming of its proceedings. Para sila nagbobulahan, ano? Welcome niyo siya. Maganda yan. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Thank you very much. Secretary Babe Singson, do you have an opening statement? Please go ahead. You have the floor. Thank you very much, Senator Pangilinan, and good afternoon to Senate President Tito Soto. Sir, Your Honor, after being in DPWH for 6 years, full 6 years, I could not believe what I was hearing in terms of the magnitude of the corruption. And ito sabi nung iba, babasahin ko lang sa inyo yung sa post ng GMA News, yung mga reaction natapos na sigurong script after ni Romualdez kaya pwede na. Ito after the fire broke in DPWH, mamaya pag-usapan natin yan the ICI decided to live stream the investigation. What a coincidence. I smell something fishy here. Kasi ibig sabihin, wala na yung mga dokumento. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Yung dokumento na, kasi yung nasunog sa DPWH, research parang nandun yung mga magkano daw yung mga semento, nandun ang mga study, mga documents. So, ako, isip ko lang to sabi nga iba, coincidence ba yun? Para bagang sinasabi ganito O sige, pwede na nating i-live stream kasi wala naman na sila maaamin kasi nasunog na yung dokumento. So, pwede na natin live stream. Anak ka ng wedding, Agoy! Kakabuisit! Tuloy! Anak ng wedding. Ito pa pala, basahin pa natin. Ready na yung script? Well, scripted pa din. With directors, script writers, and bad actors. Nakatanggap-tanggap yun Katanggap-tanggap yung live stream nyo Naluto na nila yan. Should have been done since day one. At sabi pa nga nung isa, to be fair, they need to replay all the previous and unseen hearings. Naku po, may AI. Paano ko na AI na yun? Of course, sabi nito, after the initial appearance of Romualdez,
Oh, sabi naman ni Andaya, Randy Andaya, dapat pala binabasa ko yung pangalan, baka sabihin nyo ini-invento ko. Nalatag na script, pwede na i-live, sunog na din ng evidence. Agoy! Larry Branzuela, producer, director, scriptwriter, and artist are now on board and ready pair. The Bluetooth device is ready to work. Ika nga. Sabi naman ni Marie Vargas, all Crocs mark safe na. Sabi naman ni Carlo, pwede rin po ba i-live stream yung previous proceeding nyo? Kasi if it was recorded rin, di ba? Oh, mamali. Di ba? Sus, patay kayo ngayon. Yari kayo ngayon. Ayan, puro ganun. Dapat i-broadcast din ang previous talk, especially with this Kaya couple. Justice delayed is justice denied. Di ba? Ang ganda nun, Tama nga naman. Delayed na yung pag-live stream nyo. Tapos, after nasunog, wow, kapal. Ano pa? Naku po. Alam mo, walang walang nagsasabing maganda. Puro. Sabi, bakit si Senator Marcoleta hindi invited dyan to shed light? Sabi naman nito isa, see what pressure can do. Tangampota. Ikulong niya yan, mga kurap. Alam mong pingklawan tong taing gulpong na to eh. Ikulong na yan. Yun yung hashtag niya. Ikulong na yan. Mga kurakot. Ikulong na yan. Mga kurakot. Di ba? Mga pingtae. Sino kaya yun? Tanginan yung pangalanan yun. Tagal yung pangalanan. Buisit kayo. Tangina, matatapos na itong administrasyon na ito. Kulong na yan. Mga kulangot. Puro ganun pa rin eh. Ano pa? Dapat lang replay. Di ba? Yan ang mga sinasabi. Galingan nyo, sarswela nyo. Wag kayong pasasakim sa pera. Pagtakpan ng totoo, may sala, pananagutin. Yun, puro pala kay sarswela. Wala pala kayo. Sus. Mga gunggong, sunog na ang ebidensya. Sabi nito Binabasa ko lang yung comment sa post ng GMA Grabe May go signal na galing kay Romualdez. Ay, President Romualdez. Ang taray mo Gago! Hindi kasi parang totoo lang parang mas president ba si Romualdez kaysa kay Marcos. Yun ang totoo. Di ba? Ano ba? Grabe. Congrats, ang galing sunog na ebidensya. Nako. Ay nako, ewan ko ba? Natuwa sa inyo kasi ang tagal-tagal nyo eh. I tried to analyze where did the system fail. It looked like it was all over. This is what we've learned so far after we've called witnesses. I think a total 40 plus have been invited, including 8 senators, 4 congressmen, 4 secretaries, and several other personalities. But recognizing that the procedure, the legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the 2 gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. They have much more powers than all 3 of these agencies that we have combined. Now, alam mo, maganda yung sinabi niya na yan, Kasi alam mo yung, eto ikikwento ko lang sa inyo. Ngayon kasi ang usapin ngayon, at saka pinag-aaralan ko din ito, yung nangyayari sa China. Kasi kinuwento sa amin na kung ano yung mga kaganapan sa China ngayon, sabi nila, talagang way ahead. Pag pumunta ka daw doon, para ka talagang nasa, alam mo yung nasa pelikula, yung napapanood natin, di ba? Kung maalala ninyo, yung kayong mga matatanda dyan na tulad ko, yung sa Back to the Future, parang ganun. Parang ganun daw yung eksena doon na para talagang
They living, kaya nga may mga may mga vlog na sinasabi nila, mga putito US is done. China talaga is nag-overtake na. Lalo na yung recent Canton Fairs nila, yung para bagang mga, kasi meron yan sa Amerika meron din yan yung event na fair na parang mga electronics, ganyan-ganyan. Dito, Canton Fair. Lahat ng klase ng produkto na andun. Sobrang grabe daw, sobrang high-tech, lumilipad, kung ano-ano na talagang naandun. At nangunguna ang China. And ito to be honest, kung technology lang, ako nga, pag tinitingnan ko sa social media yung China, especially sa mga electric cars, wapak! Walang binatbat talaga yung mga American electric cars or European electric cars. Talagang kakaiba. Tapos, kahit nga sabi ko nga sa inyo, kahit doon sa iPhone, di ba? Sabi nga nila, high-tech daw. Sa totoo lang, mahirap lang kasi umalis sa ecosystem ng Apple. Di ba? Pag naandun ka na, para na-stuck ka na sa ecosystem. Halimbawa ako, tinitingnan ko ngayon yung mga Apple new products, yung 17 Pro Max, di ba? Pag titingnan mo, parang wala naman nabago. Meron onte, yung front camera medyo naging wide. The rest, wala naman nabago Pero pag gayon, tingnan ninyo yung mga China phone, ay grabe. Sabi ko, bakit hindi naisip ng Apple to? Bakit hindi nakikita ng, di ba yung meron doon yung sa Xiaomi, yung same name nga, yung 17 Pro Max nila, nandun na sa likod yung screen. So, hindi ka na magtsatsaga sa front camera. Yung ba mga gano'n na antitindi ng mga technology. Bakit ko sinasabi to? Kasi talagang nangunguna na ang China. But, if you would see the history of China, although now, they are capitalist communist, but sabihin ng capitalist, sa madaling salita, ganito yan Sila, pag sinabi ng nila, ng presidente nila o yung kanilang pinuno, gagawin. Pag pinarusahan ng may mga kasalanan, mangyayari. Alam nyo kung bakit? Dati kasi sobrang communist lang nila Ganon. Pero ngayon, nag-open na talaga sila. Ang tindi na ng kanilang ginagawa. It's because of this anti-corruption na agency ba yan? O di ko alam kung departamento ba yan o agency yan. Pero because of that anti-corruption, natanggal ang mga korap at umasenso yung bayan nila. Sabi ko nga, kung siguro tatanggalin ng korap sa Pilipinas, nasarap mangarap mamatay lahat ng korap, kainin ng lupa. Ganon. Siguro iilan na lang tayo matitira. Dinaig pa ang rapture. Hindi, di ba? Halimbawa lang na rapture, di ba? Alam niyo may rapture, di ba? Basta yung mga full gospel Christian na, alam niyo ibig sabihin na rapture. Baka mas maraming pa mababawasan sa Pilipinas kung biglang kainin ng lupa ang ang mga korap, no? Kasi korap kasi hanggang sa kailalim-laliman, korap ang mga Pilipino. Sa mga barangay na lang, korap na yan sabi ko sa inyo, ilang beses na kami nag-participate sa mga eleksyon. Grabe, mula barangay, mula tanod, korap. Kaya, ewan ko nga, sabi ko, hindi ito makukuha ng isang lang. Dekada ito. Yung corruption sa atin, eto kung pag-aaralan yung kasaysayan natin, panahon pa lang nila Aguinaldo, lintik na ang korupsyon. Lintik na. Hindi ko na lang papangalanan, patay na kasi yung mga yun Pero lintik na ang korupsyon, pinagbebenta tayo, lintik na Kaya kung iisipin mo, kung dekada na ang korupsyon nangyayari noon pa lang, paano mo yan babawiin ng isang pagkakataon o isang termino? Imposible. What we need is yung mga kilala na yung leader diyan sa Africa. Si Bolkia, ano ba yun? Kalimutan ko na pangalan nun. Basta lagi kinikwento sa amin yun. Kailangan mo ng ganun. Yeah? Kailangan mo talaga ng matindi. Alam nyo, pagdating mo sa korap, napaka malumanay. Mantakin mo ito na lang issue ng live streaming, malaking issue pa. Inabot pa ng siyam-siyam bago nila ina-live stream. Wala na, nakapagsalita na yung mga korap. Tapos na. As a result of the difficulty and because of the very strong clamor
of our people because of the Reklamo. massive corruption all over the Tapos place. na yung script nyo. Under the leadership of Chairman Reyes, we invited a total of 20 government agencies to find out from them what are their administrative powers that we can immediately utilize in collaboration with these agencies. Marami po pala niyan. So we hope that the committee can consider some of these provisions. For example, under the Philippine Competition Commission, you have anti-competition provisions or bid rigging of bids that will penalize for the first instance immediately 100 million. Second instance, 105, 110, all the way to 250 million pesos per incident. We have also identified in other agencies like customs, like CAAP, but more telling is an old executive order, specifically 913. Senator Eto ha, ipapakita ko lang sa inyo. Alam niyo yung sinasabi kong anti-corruption, yung binanggit, yung ang pangalan nito ay yung National Supervisory Commission, yung NSC ng China. Ito po yung na-establish nung 2018 at ito po yung talagang tumututok. Alam nyo kung ano ang penalty? Ito, accepting bribes under 800,000. Okay? A lower level official taking gifts for small favors. Gifts lang. Ay, mabigyan ka lang ng relo, mabigyan ka na ng babae, di ba? Up to 3 years imprisonment. Okay? Ito naman yung pangalawa. Accepting bribes, ano kasi ito eh, nasa yen eh. 100,000, hindi pala yen. China. 100,000 yuan. Yuan pa yun? Ewan ko kung anong tawag dun eh. 3 to 10 years imprisonment. Accepting the bribes over 3 million. O yung 24 million sa pesos. 24 million pesos. 24 million pesos. High-ranking official selling influence or misusing funds. 10 years to life imprisonment or even death penalty in severe cases. Sa atin, pagkano ninanakaw? Billion. Dito, 24 million lang. Isang kotse lang. Sa kanila, magnakaw ka lang ng isang luxury car. Death penalty na. Sa atin, Anyari, kuya, wala. Nagnakaw, mag-resign ka na lang. Okay na yan mo. Tapos takbo ka sa ibang bansa. O kaya mag-resign ka na lang, bayani ka pa, state witness ka pa. Di ba? Wala talaga mangyayari kung ganyan sa atin. President 913 is you might want to pick up some of those provisions. Ito pa, sorry. Death penalty. China can impose death penalty in extreme condition. The bribe or embezzle amount is enormous. The act causes grave harm to the state or the people. O yung mamatay dahil sa baha. Di ba? The offender shows no remorse. Dami niya, putangina. Ang dami niya sa Pilipinas yung magre-resign. Tapos walang ka-remorse. Pucha ka. Di ba? Recent example, Zheng Zhongsheng, a vice mayor, was executed in 2021 for taking over 1 billion or 8 billion in bribes. 8 billion pesos. Okay? Etong isang vice mayor, natsugi. 8 billion. Isang ghost project lang yung animal na yan eh.
Eh mamaya, ang daming pampinasukan. Tingnan ninyo. 0913 that gives immediate all departure order, immediate seizure of assets. Marami pala yun na pwedeng gamitin. So, if it is already there, it is just a matter of putting all of them under your proposed bill, Mr. Senator. So with that, I will end my opening statement because I can discuss further details in terms of where, how much, and so on. But I will leave it up to the Senate. Thank you, Secretary Babes. Just to clarify, EO 913 is a DTI executive order. It's a presidential executive order, But- empowering the then Minister of Trade. Okay, DTI. Thank you. From the Makati Business Club, Apa Ongpin, the Executive Director, please. Nako, ito na naman. You have the floor. Go ahead. Thank you. Oops. Lakas naman. I'll try to keep it as brief as possible. One, we believe that all the ICI sessions should be public, but that the ICI itself should have the authority to declare confidential sessions with no streaming or broadcast. Okay? Because, speaking as a former journalist, this can very easily turn into a circus. I mean, it already has in some cases. Okay? And, the accused are, they're entitled to due process. And, we cannot turn this into a Puro naman we know. Dire-diretso na, kuya! public shaming exercise. No? We want to emphasize that the ICI, as the Senate President has already pointed out, should have additional expanded powers. They should be judicial, investigative, and even confiscatory. Like You do not know. the PCGG used to have. So, power of subpoena, power to declare in contempt, and which includes arrest and hold orders after due process. Okay, the commission, whatever we call it, should have the authority to file cases without going through the ombudsman, the DOJ, the Attorney General. We believe it should be that powerful. We propose that the commission be expanded far beyond its current. I mean, there's 20 of these guys right now. It needs to be maybe 10 times the size just to deal with the huge volume of cases, let alone the huge volume of money involved. No? And it should be expanded beyond infrastructure. What we're seeing now, as I think Professor Abante will tell you, is that these guys, the same guys in Congress, and they're worming their way in now to the ayuda, into the social welfare programs. Diba? That's how they're trying to take the money. It's beyond infrastructure. And, as we've always said, Si kuya naman, We know. Don't worry. we want eyes on Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue. Let's not pretend that there's no corruption there. The ICI or the group should have fiscal autonomy and security of tenure. I mean, in order to be really independent, okay? We believe that, We do not know. and in fact, future appointments need to be approved by a wider group than just the president at this point. It's just We do the not palace who's appointing people to this thing. No? No, And we don't. I don't know. finally, You know?
we feel that, We know. like Secretary Singson has said, we should look to the examples of Hong Kong and Singapore, and study the charters of those organizations, because although they have slightly different legal systems, those organizations have been very, very effective, obviously, in comparison to our own past experience. Thank you very much, Apa Ong Pin of the Makati Business Club. We now have People's Budget Coalition. Professor Kenneth Abante, go ahead, you have the floor. Where do you teach, Professor? I teach at Alam mo, para nagbobolaan na lang sila dito, no? Kaya mo na nga yan. Ito ba, pakinggan natin tong part na to. Kasi malaman natin kung anong update dyan sa Lumiyab. Ano ba ang meron dyan sa Lumiyab sa DPWH? Grabe, lupit talaga nito. The Senate President wishes to raise a few questions. Go ahead, Yes, Senate President. Well, before you continue with your hearing, Mr. Chairman, may I just throw a question? Actually, it's from left field. Either former Secretary Babe Singson or the DPWH representative, I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Alaman doon. If I'm not mistaken, this might be part of the Region 4A office. Tama ba? Kasi kung yun yung nasa Kamuning area, I'm not sure. But I know there are one or two offices along EDSA in that area, Quezon City, 4A. So I hope it is not our zone. I just thought that the media would like to be interested to find out. Miss the ASEC of DPWH. ASEC Villar. Yes, Your Honor. This is actually Region 4B, the Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site nung Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. No. So Naku, putang. Of course, Your Honor. Siyempre, meron dokumento doon. Nako, ano nga yung sabi? Baka mga yan Ito yung unang sinabi ko. Meron. Ito kasi dating secretary ito. Dating secretary po ito ng DPWH. Ito. Ning area, I'm not sure, but I know there are one or two offices along EDSA in that area, Quezon City, 4A. So I hope it is not our zone. I just thought that the media would like to be interested to find out. Miss the ASEC of DPWH. ASEC Villar. yes, Your Honor. This is actually Region 4B, the Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Supplier dito daw tinitest. So yung mga na-test, ibig sabihin, ganito yan ganito. Paliwanag natin. So dito mo malalaman kung yung isang tinest ay substandard o hindi. Halimbawa, pinresyuhan itong salamin natin, di ba? Halimbawa ito. Kunwari peke ito, Halimbawa ito Ray-Ban, di ba? Ray-Ban yan. Pinresyo ng kontraktor ng
15,000. 5,000 kay Kong, 5,000 sa amin, 5,000 doon sa papagawa, ganun. 15,000, di ba? Kaya lang, sana, sakto. Although, hindi pa pala overprice yun. Ang overprice ito, 50,000. Halimbawa, 50,000, di ba? Na overprice na, meron na si Kong, meron na si engineer, at meron na si Bossing. Kailangan yun na si Bossing. O, di ba? Ngayon, para sigurado at malaman na kung ito ba'y totoo o hindi, at ito ba ay may quality, dadalhin ngayon dun sa opisina para i-check. Doon sa opisina malalaman kung peke ba yan, totoo ba yan, kung saan ba gawa yan, kung ganito ba yan, totoo ba sinasabi na polarized yan, kunwari ganun, di ba? Saan yun? Sa opisina. Doon, nandun yung lahat na resulta kung nagkaroon ng overprice o nagkaroon ng substandard. So, doon sa opisina na yun. Tapos yung opisina nasunog. Wala na. Gago! So, hindi mo na kayo malalaman kung ano ba yung ginawa dito, kung ano yung findings doon sa salamin na yun. Kasi nasunog na eh. Hindi mo ngayon alam yung findings kung ano nangyari doon sa hollow blocks na o kaya mga ginamit na simento kasi nasunog na eh. Tapos, i-live stream na natin. I-live stream na kasi okay na eh. Wala na tayong magagawa. Live stream na natin. Hindi ba? Ay, sus! Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. Naman, So, testing site, with the permission of the Senate President, testing site and the office of the regional DPWH Region 4B. Okay. Yes, So, sir. yung mga dokumento ng regional office of the DPWH Region 4B is housed in that office. Well, A number, a number, but most of it naman po nasa database na ng central. Okay. Yes, Sir, GMA News has reported that the fire specifically affected the Bureau of Research sasabi lang, ulitin pa nito isang to eh. Standards Building. That's what they said. Bureau of Research Standards Building. testing. Testing po, Your Honor. Sasabi lang Yes, Justice Andres Reyes, Yes, go ahead. with due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH. Per voucher is 1%. Thank you. So So ayan po ha, yung testing na yan. Sige.